Hi, hello, magandang umaga po sa inyong lahat and welcome back ulit sa channel natin. So, nandito tayo ngayong araw para ipakita ko sa inyo yung proper and correct way of connecting the pilot lamp sa ating high power relay. So, yung mga nauna kong videos, I was not expecting na ganun karami yung magtatanong regarding sa paglagay ng pilot lamp or pilot indicator lamp dito sa ating high power relay. So, yung mga videos kong nakaraan ay hindi ko masyadong binigyan ng pansin yung paglagay ko ng connection ng light indicator dito sa ating high power relay para makita natin kung ano yung gumagana. Halimbawa, dito sa normally close and normally open natin sa relay, pag nag-shift siya doon sa normally close, meron tayong indicator na makikita kung alin yung side na gumagana. At kung mag-deactivate naman yon, pag lumipat siya sa normally open, ay ano naman yung connection na gagana. So dito, buksan natin to. Dito sa ating high power relay, hindi ko na masyadong bibigyan pansin yung pag-wiring natin ito dahil meron na tayong mga previous video. So, dun sa iba, kung nagtatanong kung paano ang pag-wiring nito, ay lalagay ko lahat sa description box ng video na to dito sa baba para mabalikan nyo, para mapanood nyo and magkaroon kayo ng idea kung ano yung pinag-uusapan namin dito sa paglagay ng pilot lamp indicator dito sa ating high power relay. Ngayon dito, may makikita tayo dito ng mga connection dito sa right and left, and dito sa left and right bottom, and dito sa upper side, dito yung load niya. So dito yung input natin, dito natin i-connect yung mga connection natin sa inverter or sa ating backup power na halimbawa meron kang dalawang setup na solar, so dito mo siya ilalagay at dito din yung isa. Pwede rin dito yung distribution utility at dito naman yung priority nyo na solar power. Or kung gusto nyo, pwede rin yung generator. So ngayon, without much further ado, i-wiring na natin siya. Ang gagamitin natin na lamp sa ngayon ay ito lang muna. So maglalagay tayo ng bulb dito. Diyan, ilalagay natin yan dyan para siya yung maging example natin sa lamp indicator natin dahil yung in-order kong pilot lamp indicator dyan, yan, ay hindi pa nadating. So sayang naman ang panahon para magantay tayo. So i-wiring na natin to at ito na lang yung gamitin nating example. Meron din tayo dito sa taas, yung low voltage disconnect module natin. Iko-connect ko to para makita nyo in actual na kung ano yung function niya sa pag nilagay nyo to sa setup nyo. Kung ano yung function nito dito sa ating relay. At dito, mag-activate yung ilaw natin para ma-determine natin kung ano yung connection na gumagana. So, bear with me in this video para makita nyo yung tamang connection nito. So, una ay i-connect muna natin yung connection natin dito. So, dito, ang nilagay ko dito sa backup power ko ay yung distribution utility. However, ang in-order ko ay yung tatlong pin light. Diyan, makikita nyo sa taas dahil ang ginagamit ko dito ay double high power relay ang ginagamit ko. Kasi dalawa yung setup ko na solar. So, dito, ang nilalagay ko dyan ay yung Snady 2000 watts inverter natin, which is being run by 302 Ah na battery na prismatic cell. And pag nalobat siya, lilipat siya dito sa ating BYD battery na pinapagana naman ng ating Samdon inverter. So then, pag nalobat naman yan, lilipat na yan lastly sa aking DU or distribution utility. Then magsacycle lang yan, magbabalik-balik lang sila pag na full charge naman yung aking prismatic, lilipat yan seamlessly. Pag na full charge naman yung BYD, mag-activate naman siya. So, magsacycle lang siya. So, for now, ang video na to ay para lang sa dalawang setup or yung DU distribution utility lang at yung solar power natin. So, ngayon, meron ako ditong mga wires na ginamit. So, for now, ito lang yung gagamitin natin. So, i-connect natin to. Lalagyan natin ng connection muna para makita nyo lang. Although, pwede ko na kayong i-recta kung paano paglagay ng pilot lamp. Pero mas maganda to para ma-picture out nyo kung ano yung sistema
yung paglagay ng connection sa kanya. So sa ngayon, ipit-ipit lang muna dahil for the sake of this video para hindi tayo masyadong humaba. Kaya iipit ko lang siya, pero as I have said, pag nasa actual na connection, make sure na maganda yung connection niya at pasiguro tayo dahil 220 volts yung dumadaan dito. Okay, so unahin ko, magkoconnect tayo dito ng distribution utility, yung DU natin. Okay, so i-connect natin to dito. Iipit ko lang. Okay yan. So na-connect na natin. So ang dulo nito ay plug lang. Yan. Ito lang yung dulo niya at ipa-plug in lang natin siya dito sa gilid. However, imagine niyo na lang ito, natanggal. Imagine niyo na lang na ito yung inverter natin ito yung distribution utility natin. At i-connect natin siya dyan. Okay, so ito yung connection papunta sa DU natin. So ipa-plug in natin to later. Now, dito naman sa kabila, i-connect natin yung ating inverter sa ating solar. So ito yung connection niya. Ilalagay din natin to dito. Ito yung magiging priority natin. So, connect lang natin muna. Then lastly, ang i-connect natin ay yung pilot lamp. Kung paano natin siya i-connect na pag nag-activate yung sa solar, yung iilaw dapat yung kulay green na AC lamp, indicator lamp natin. At pag nag-shift naman siya sa distribution utility, ito namang red ang mag-activate at mag-iilaw para alam natin kung alin sa dalawa yung gumagana. Okay? Connect lang natin muna. Okay. So, ngayon na-connect na natin siya. Dito naman, ang i-connect natin dyan ay yung load natin or yung mga appliances natin. So, dyan na siya lalabas. Ngayon, hindi ko lang muna masyadong hinigpitan dahil ilalagay na natin yung pilot lamp. So, sa pilot lamp, kukunin natin yung live wire niya at i-connect natin dito. Ito yung lamp natin na papunta sa solar. So, yung inverter nyo, dito nyo i-connect. Ito yung inverter nyo. Output ng inverter nyo. Kukonect nyo dyan. At yung wire ng pilot lamp natin na isa ay ilalagay natin sa live portion. Dapat makuha nyo yung live at neutral dito. Otherwise, kapag nag-shift yan, mag-iilaw yan, pero ito makikita nyo, dim light lang siya. Magdidim siya. So, may connection. So, dapat totally, pag nag-on ito, totally zero dito. Wala ditong hindi ito dapat mag-iilaw. So, para mangyari yan, dapat makuha nyo yung live. Now, kung hindi pa kayo marunong mag-determine kung ano yung live at neutral sa mga linya ng kuryente natin, ay panoorin nyo po yung video na ginawa ko. Ilalagay ko to sa description box para mayroon kayong guide. So, take time na lang para mapanood nyo. Okay? So, dito sa ating relay, ito yung live side at ito yung neutral. Dito naman, ito yung live, ito yung neutral, live, neutral sa load side. So, dito natin ilalagay yung live sa ating pilot lamp. Now dito, i-connect natin to dito sa neutral side. Kasabay ng neutral ng load natin. So sa ngayon, wala naman tayong load. So ito lang ilalagay natin. Hindi na natin lalagyan ng load kasi panoorin nyo na lang po yung mga video na nakaraan para makasabay kayo dito sa ating topic na paglagay ng pilot lamp. Okay? So na-connect na natin yung isang lamp dito sa live at dito yung isa sa neutral. So again, ipit-ipit lang po dahil for presentation purposes lang. However, sa tunay na make sure na maganda ang pagka-connect nyo. Dito naman sa ating DU side, ilalagay din natin tong isang connection na wire dito sa ating live connection dito. Ito yung live niya. So isasabay din natin to dyan. So connect muna natin. Tamang higpit lang dahil lang naman to. Example lang. Now, dito na tayo sa isang wire na neutral. Ito naman ay dito natin i-merge sa neutral side. Neutral side ng natanggal. Okay, anyway, balik na lang natin. Neutral side ng load. Okay, yan. Okay na wiring na natin. Ngayon, ihigpitan lang natin tong ilaw natin dito. Pagyan natin ng ito yung ating solar. So, malinaw na malinaw yan ha. Anyway, kung may tanong kayo, again, I always welcome yung mga question nyo. At lahat yan ay sinasagutan natin sa abot ng ating makakaya. Ngayon, dito, i-activate natin yung ating LBD module. Yung LBD module natin, kita ko lang sa inyo, ito yung gagamitin natin connection sa kanya. At dito yung nakalagay sa tabi, meron tayo dito bench power supply. Siya yung iyaana natin dyan, i-connect. Ito yung imagine natin na ito yung battery natin, itong power supply. So sa battery natin, yung positive side ng battery nyo ay i-connect natin dito sa positive side ng ating module. Okay, natin muna, i-connect muna natin. Sabay na natin yung negative side. Yan, mag-iilaw na yan. I-off muna natin.
off muna natin at nagwa-wiring. So, ito lang yung example ko para ma-adjust natin yung voltage mamaya para makita nyo yung pagta-transfer niya. At mapapansin nyo dito, seamless yung transfer niya. So, dito yung input ng LVD natin. Dito yung positive at nandito yung negative side. Kita ba? Anyway, dito naman yung output. So, meron tayong connection dyan sa positive at meron tayong negative. So, itong sa output, ito yung ilalagay natin sa coil ng ating high power relay. Okay? So, regardless of the polarity ng output natin, walang problema yan dahil kahit magkabaliktad yan ay okay lang po yan. So, dito natin ilagay yung dito naman sa kabila. Dito na lang yung positive. Connect natin dito sa coil. Ito yung coil yan. So, i-connect natin yung positive side ng output galing sa LVD module natin. Kasi ito yung magti-trigger sa coil para lumipat siya. So ito yung magda-drive ng setup para pag inabot yung low voltage ng ating battery ay mag-shift na yung natin relay para lumipat sa ibang source or power source. Dito naman yung negative. Okay, so medyo marami ng wire. Okay lang yan. Basta importante ay dapat ay nakakasabay tayo para mas maintindihan. So maingat kayo dahil mamaya pag pinag-ano na natin to, kung kayo ang gagawa na, dapat maingat kayo dahil 220 volts yan. So okay, natanggal na naman. Anyway, okay lang yan. Dapat hindi to magtanggal-tanggal mamaya dahil mag-spark yan. So dapat pag nagko-connect kayo ay pag nilagay nyo na sa power wall nyo, dapat maigpit na. Okay, so baka okay na yun. So now, wiring na natin. At kung hindi nyo nakuha yung paggawa ko dito sa pag-illustrate ko, ilalagay ko dyan later mamaya yung wiring diagram nito para mas lalo nyong masundan at mas lalo nyong maintindihan. So ngayon, okay na siya. So dito yung natin, inverter natin sa live and neutral na inverter nyo. Ito yun. At ito naman yung DU. So dito sa live side, dito tayo nag-connect ng lamp indicator or pin light, punta dyan. At live yan, and yung neutral dito sa load side. Ito yon. Dito naman sa kabila, dito tayo kumuha ng live sa DU na to. At dito ulit tayo nag-tap sa neutral side. Okay? So ngayon, dito muna tayo. Huwag muna natin tong i-plug in. Itong 220 volts na dalawa, dito muna tayo sa low voltage disconnect module. On natin. So bigyan ko lang kayo ng konting dito, recap. Although alam nyo na to, pero i-recap ko lang. Dito ang low voltage disconnect na nakalagay ko is 12.7 volts. So pag ginabot yung 12.7 volts, magdi-disconnect yung relay natin dito. Meron din tong normally close, normally open sa loob. And pag nag-disconnect yan, ay mag-shut off ito. Mapuputol yung connection at mag-off. Mawawalan niya ng ilaw dyan. So pag nag-off yan, ibig sabihin, yung coil natin dito, lilipat yan sa distribution utility. Seamless. Walang corrupt po yan. Okay? So, meron pa rin nagtatanong sa akin kung ito daw ay seamless or walang corrupt, hindi mapuputol yung mga appliances. So, once again, hindi po yan mapuputol dahil seamless ito. Siguro nasa 0.7 milliseconds lang ang pag-transfer nito as I recall. So, pag na-activate naman to, LVD module natin dun sa kinatawag niyang HBR or High Voltage Reconnect, which is nakaset sa 0.17 plus 12.7 is 13.4. Tama ba? I-calculator natin para sigurado. 12.7. Okay. Mali. 12.7 plus 0.7 is equals to 13.4. Okay. Tama. So, pag inabot yung 13.4, magre-reconnect yan. So, dito sa natin, bench power supply natin ay i-adjust natin para makita natin. So, pag nag-adjust yan, pag inabot yung 13.4, mag-activate yan. Yung normally close natin ay ma-activate at ito ay bababa yan. So yung coil ay ma-activate din. So lilipat yan sa solar. Okay? So i-adjust muna natin. Yun. Lumampas ako pero nag-activate siya sa 13.4. So mapapansin nyo dito, meron siyang lagatik, yung tick. Lumipat siya. At pag nalobat naman yung battery natin, let's imagine na nalulobat yung battery natin. Tingnan nyo dito sa voltage. Pag inabot yung 12.7, yun. Magdi-disconnect. At umakyat na naman yung natin dyan. Coil. Okay? So sana nakuha nyo. Ngayon, ilagay ko lang to dito para
makita nyo yung pagta-transfer. I-on na natin, i-plug natin tong 220 volts dito sa tabi. Mayroon akong plug dito. I-plug natin siya para makita natin yung actual or yung demo na ginagawa natin, ay makita nyo kung paano siya gumagana. Para sigurado i-off ko yung yung ibang ilaw dito. Yan. Yan, medyo dim lang para para makita nyo yung paglilipat-lipat niya. I-on na natin. Okay. So naka-on na siya. Ngayon activated na yan. Maging maingat kayo dyan dahil ito live na yan. May mga dumadaan na dyan na current. Yung 220 volts natin. So sa ngayon, dahil naka-off yung natin, relay, yung LBD natin ay naka-off, naka-deactivate siya dahil low-bat yung battery natin. Yung DU yung gumagana. So dito naman sa tabi natin, yan, i-adjust natin to. Ito yung battery natin. It's just example lang po. So yung battery natin nalulubat sa LBD natin. So nagcha-charge na siya. Let's imagine na kakabawi na yung battery dahil mainit na yung panahon. Nagcha-charge na yung panel. So dapat pag inabot niya yung high voltage reconnect niya, dapat seamless lilipat yan dito sa solar natin. Okay? So, taasan natin. Yun. Lumipat na siya ngayon. So, mapapansin nyo, seamless yan. Walang kurap yan. So, nagcha-charge yung battery natin. Diyan makikita nyo, umaakyat siya. So, for example, hapon na, wala nang charging at nagamit na natin yung solar natin. Now, pag na-activate yan, dito sa load natin sa taas, continuous lang yung appliances natin dyan. Walang kurap yan. Continuous lang ang paggamit nyo. So ngayon, halimbawa, nalulubat yung battery natin, bumababa yung voltage, yan. At pag umabot yan dun sa desired na nilagay nyo na low voltage disconnect, magdi-deactivate yan. So sa akin, para hindi masyadong mahaba, nilagay ko lang sa 12.7. Pero kung lithium yung gamit nyo, lithium battery, you can place hanggang 10 volts. Pwede yan. Okay? So yan, nalobat na yung battery at nag-transfer ulit siya. Okay? So ganun po yung sequence niya. Alitay natin. Reconnect. Yan. Lobat. Disconnect. So, seamless yan. Yun, ganun po. So, napakagandang gamitin ng relay na to. Okay? Okay, ilawan na natin at medyo manilin. Yan. Sana nakuha nyo at doon sa mga nagtatanong sa akin regarding dito, pasensya na kayo dahil hindi ko talaga ni-expect na maraming magtatanong sa akin regarding sa pag-install ng pilot lamp nito, kaya hindi ko siya masyadong binigyan ng pansin dahil sabi ko nga doon sa video ko na bonus ko na lang to. So anyway, dahil maraming nagtatanong, so yan, ginawa natin ng video. So shout out nga pala mga sir sa kay Mr. Jun Lee, sa isang taga-subaybay, and also sa ibang mga subscribers natin dyan na halos araw-araw ay nagme-message sa atin at nagbibigay ng mga questions, and we're exchanging ideas. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, ay maaari lamang mag-subscribe para sa mga future videos natin na darating. Okay, so mag-subscribe lang po kayo para sa mga susunod nating videos or other projects na gagawin dito sa ating toolshed, at sana ay nakatulong ito sa inyo. Pwede nyo itong gayahin provided na maging maingat lang po kayo sa pagko-connect, at kung medyo nalilito pa rin kayo, you can message me anytime dyan sa sa comment section para masagutan natin. So I answer as much as possible. I answer any questions and inquiries na pinapasok sa ating comment section. Hanggang kaya natin, hanggang meron tayong time, sinasagutan natin yan. So ngayon, kung hindi nyo pa rin nakukuha yung connection ng paglagay ng pilot lamp, yan po yung natin. Yan yung schematic diagram, yung pilot lamp indicator wiring diagram na ginawa ko para meron lang kayong guide, para if ever, pwede nyo yan screenshot para meron kayong guide pag nag-install na kayo ng mga pilot lamp nyo dito sa ating relay. So, pwede nyo balik-balikan yung video kung hindi nyo nakuha para sure na tama yung connection natin. So, hanggang dito na lang po ang video natin. Hindi masyadong mahaba ito dahil actually update lang ito and additional video lang dun sa mga nagtatanong sa ating regarding sa pilot lamp indicator, kung paano ito winawiring at ini-install, kinakabit sa ating high power relay. So, hanggang dito na lang po ang video natin. Maraming salamat sa inyo sa patuloy nyong pagtangkilik ng videos natin. So, once again, to everyone, God bless. Keep safe always. Bye.